Kaya, ipag-pray po natin na bago matapos ang buwan na ito, magbayad ng Mitsubishi para maibigay namin sa inyo yung 55,000 pesos na pangako ni Madam Lydia. Hallelujah. Kasi hindi naman po ako ang nangangako dahil wala naman po akong ibibigay. Ang mamimigay po si Madam Lydia. Kasi yung pera na yon ay kay Madam Lydia magagaling muna sa Diyos, siyempre. Pero sa physical, kay Madam Lydia magagaling. Kaya inuulit ko ang nangako sa inyo, si Madam Lydia Esquera na magbibigay ng 55,000 pesos. Hallelujah. Kaya yung pong mga nagpagawa ng gamot, malaki pa sobra. Kaya kung sakali inutan nyo, may tubo, malaki pa rin po sobra. Dahil hindi po naman magtatagal, matatanggap na natin ang 55,000 pesos. Kaya hindi po magtatagal. Pero dalawa po ang nagpe-pray. Bakit dalawa ang nagpe-pray? Yung pong mga vaccinated na nagpagawa na ng gamot. Ang prayer, nakain na kami ng gamot. Ang ginawa, mabayaran na po yung lupa na binibenta ni Madam Lydia para matanggap na namin yung pangako ni Madam Lydia na 55,000. Sabi naman po ng mga nabakunahan na hindi pa nagpapagawa ng gamot, sana po huwag muna mabayaran yung lupa na binibenta ni Madam Lydia kasi wala pa kami magpagawa ng gamot. Hindi pa kami nakakain. Nagpupuntrahan po. Kaya yung nagpipray. Pero, ang mananay paliputan, yung kalooban ng Diyos. Pagkarating po na Webes, dati po Webes, di po ba Webes, dati na Webes, babalik po kami doon po sa Mitsubishi para kausapin nila po sa attorney tungkol po sa kababayan nila. Halinawa ay maganda na sila sa pagkabalik namin. Kaya, inuwenta na po namin, Madam Lydia, yung ibibigay sa inyo na 55,000. Konti-konti lang po, parang hindi nabawasan yung magiging bayad. Kaya, ngayon pala ay tinatanggap na natin, inagay na natin, na yung 55,000 na pangako ni Madam Lydia ay ibibigay. At yan po ay talagang ibibigay sa inyo. Kaya sabi ko nga, bagamat kung saan tayo nanggaling, malalayo, nag-effort, siyempre, ang effort na yan, unang-una, gumastos. Pangalawa, siyempre, napagod, nagbigay ng oras sa panahon para lang makarating dito. Yan naman po ay aming pinapahalagahan ni Madam Lydia Esquera. Kaya nga kayo makakatanggap dahil kayo nag-i-effort. Hindi katulad ng iba, walang ginawa kundi magtanong, kailan daw ba? Hindi naman marunong sumunod. Sila pa may ganang manilig, magtanong, pero hindi marunong sumunod. Samantalang na marunong sumunod, nagtatanong pero madalang. Hindi katulad yung mga hindi nag-e-effort, lagi-lagi, text, kailan daw ba? Hindi ko na po pinapansin yan. Kasi nga, hindi naman marunong sumunod. Hindi ko naman pinabla. Kasi, officer din, member din. Hinahayaan natin. Kaya lang, binabasa ko lang, pero hindi ko na sinasagot. Kasi, lagi ko na sinasagot, paulit-ulit, hindi ko na sinasagot. Pag-hintay na lang. Ngayon, balinaw po yung ating ipinangako, yung Madam Lydia, pag nabayaran ng pera, magpapatawag ulit kami ng meeting, depende yan. Kasi ang magayari, kung saan venue, kasi catering na po tayo.
may pera na. Wala na kayo gagawin baon, wala na. Pati pamasahin nyo, libre. Bakit po? Sagot ni Madam Lydia, pamasahin nyo, halimbawa, magbibigay na si Madam Lydia ng 55,000. Lahat ng ticket namin ni Madam Lydia, bukod sa 55,000, tatanungin namin, magkano yung pinamasahe mo? Magkano yung nagastos mo? Additional po yan. Ako, yung tinatawag na namin kayo, ibig sabihin, mamimigay na si Madam Lydia ng 55,000 pesos. Mamimigay na. Inuulit ko, sa susunod, ang pamasahin nyo, ang ginastos nyo sa pagkain, ibabalik namin. Yan po ay bukod pa sa 55K na matatanggap. Malinaw po yan. Kaya, kung tiis na lang, malapit na. Bagaman hindi pa nabubuksan ang madalaw, pero yung lupa, mabubuksan na. Doon muna magkagaya ng pera. Di po ba, halimbawa, nabigay na si Madam Lydia ng 55,000? O di siyempre, alam yung madalaw siyempre, alam pa tayong sweldo. Pero ibibigay si Madam Lydia ng pera. Mag-i-schedule ulit kami ni Madam Lydia sa pagbibigay ulit kung kailan. Kaya, parang hindi tayo sumasunod dahil nasimula magbigay, i-schedule na naman ulit Madam Lydia kung kailan ulit magbibigay. Kaya, ganun po yan. Dito naman po, magaganap mangyayari sa ating foundation yung bagay na yan. Dahil sabi ko nga, ang buong kalupaan, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, isa lang mangyayari, Madam Lydia Esguerra. Ano po ba? Kaya tatanungin natin kasi marami pong hindi nakakaalam ano ba ang ibig sabihin ng mother title na OCT-01-4. Kasi marami pong hindi nakakaalam yan. Ngayon, ito po, tandaan nyo. Ang ibig sabihin po niyan, mother title, yung pong OCT, Original Certificate of Title. Yun naman T, title, dash, 01, 0, nagmula sa wala, 1, ang Diyos nagkataas-taas sa langit, dash, 4, apat na sulok ng mundo. Kaya po, buong mundo, lahat ng kalupaan, si Madam Lydia Esguerra, ang sole owner ng mother title o CTT-01-4. Ano po katunayan? Ayaw po yung mapa. Ayaw po yung mapa, ho? Yung po mapa, ayaw po. Ako nakalagay sa mapa. Babasahin ko para mapakita nyo. Ano yung nakalagay ko sa lahat? Detailed map of the Philippine Island as surveyed in the name of, ang po natin nakalagay, in the name of Her Royal Highness, Queen of Queens, Lydia E. Esguerra, sole owner of mother title o CTT-01-4. Pag hindi makapas, ang linya, pwede nyo pong picturean para kayo may souvenir. Ayan po, ang linya po. Ayan po yung mapa. Mapa ng Pilipinas, nagmamayari, Madam Lydia Esguerra. Ay, ano po?
Kita-kita po natin, mapa ng Pilipinas, nagmamayari, Madam Lydia Esguerra. Kanina po, nakalagay po dyan, kaya po natin pinalayan, isa sa pagpapakita ng pruweba na makita nyo. Mamaya, pinituran para magkaroon kayo ng sulit na pag-uwi nyo sa inyo inyong mga bahay. Maisip nyo na ang ating founder ng ito na katatapanan, Madam Lydia Esguerra, Her Royal Highness the Queen, sa palayusan owner ng Mother Title, Siriwata. Kanino mo? O ngayon, kailangan malaki. sa lahat, mayroon po bang katanungan? Meron noon doon, maliit lang. Ako naman na magtatanong sa inyo, kasi ayaw na magtanong. Meron noon, Meron po bang katanungan o meron po bang gusto magtanong bago po tayo magsimula doon sa katakan? May gusto po ba magtanong? Libre magtanong. Dalawa lang po kami ni Madam Lydia at makakasagot. Ano po katanungan? Baka may kulang pa na nasabi ko. Baka ayaw. Ano po ang tinatanong? Balik na po. Ano po tawag dyan sa mga titulo na hawak ng mga tao na may title hawak? Ano po tawag dyan? Hindi po. Ala-ala. Bakit? Wala na po silbi. Ayan. Tama po, tanda po natin yung mga titulo hawak-hawak natin. Ala-ala. Pwede natin isapin pagka-fiesta, pag-tiritas. Memory. Memory. Wala na pong silbi lahat ng titulo na hawak natin. Napakaganda po ang tanong nyo. Okay, pangalawang tanong. Opo. Ayan. Meron pa rin. Napakaganda na naman. Ganito po yan. Lahat po tayo, halimbawa, kayo may bahay, may lote, yun ang mga dating walang hawak na title, nakaposisyon, tawag. May hawak na titulo, walang hawak na titulo, tawag. Sila po lahat ay puro caretaker. Yung tao na may hawak na titulo, ang tawag, caretaker. May right, nakaposisyon, pero hindi niya pag-aari yung kanyang tinitirikan. O ngayon, ano naman tawag? Doon sa nakaposisyon, may bahay, kailanman, wala sa hawak ng titulo. Ano tawag? Caretaker. Parehas lang ang sintensya. May hawak ang titulo, wala hawak ng titulo. Ano tawag sa inyong dalawa? Caretaker. Ngayon, doon sa mga caretaker, ano ang pakonsuelo na ibibigay ni Madam Lydia? Halimbawa, ikaw may hawak na titulo. Ibinenta ang lupa. Yung mapagbebenta ng lupa, ang magiging pera mo, dahil ikaw ay caretaker, magkakaroon ka ng 5%. And the rest, pupunta lahat kay Madam Lydia Esguerra. Yan lang ang karapatan ng may hawak na titulo. Halimbawa, house and lot, may title, house and lot. Ang bahay ay hindi kay Madam Lydia, pero ang lupa kay Madam Lydia. Kaya pagpapabasihan natin dyan, ibinenta, yun lang, hahalagahan ng lupa. Pero yung bahay, hindi niya nahalagahan dahil yan ay pag-aari mo. Walang karapatan si Madam Lydia. Pero yung lupang tinatayuan ng bahay mo, yan ay pag-aari ni Madam Lydia. Ang karapatan mo lang dyan, 5% ng total amount na halaga na pinagbentahan.
gusto mo magkaroon ng titulo, ano gagawin mo? Magbabayad ka kay Madam Lydia doon sa lupa mo. Ngayon, paano pagbabayad? Kung magkano ang umiiral, tumatakon ang presyo sa lugar mo, yun ang babayaran mo. Tapos, tatanggalin natin yung 5% dahil yan ay karapatan mo. May 5% ka dyan, tinanggal, and the rest, yun ang ibabayad mo kay Madam Lydia. Pag nagbayad ka kay Madam Lydia, ano gagawin namin ni Madam Lydia? Gagawin namin yan sa LRA, Land Registration Authority, para magbigyan ka ng titulo. Sa pamamagitan ni Madam Lydia, doon bang gagaling ang titulo. Dahil sa iyong mother title o city, tigas kirawan kasma. Boy. Kanina po, kanina po ba? Boy. Ayan. Boy, Mark. Yan po yung karapatan. Kaya pag Manny Villar na, inuulit-ulit ko kasi, ba't si Manny Villar, ang pamilya Villar, ang aking lagi na inahalimbawa? Kasi sila yung tinila sa lipunan. Sila yung tinila sa lipunan, pero wala na silang titulo. Ang titulong hawak nila, wala na pong silbi. Ano yung sinabi ko kanina? Memory, alaala. Yan na lang ang mangyayari. Pero magpapalit sila kay Madam Lydia Esquera. Malinaw po ba?